Naranasan mo na bang maawa sa sarili mo? Naranasan nyo na po ba yan, mga kapatid, na talagang pagtingin nyo sa sarili nyo, sasabihin nyo ay parang awang-awa naman ako sa sarili ko? Di ba? Minsan may mga ganyan tayong karanasan na kapag dumarating tayo sa sitwasyon ng ating buhay na hindi natin inaasahan at hindi natin nagugustuhan, ay tila baga parang kinaawaan na natin yung atin pong mga sarili. Ano po? Alam niyo, meron ngang isang karanasan ang inyong lingkod, gaya po nung aking nabanggit last time, ay nung ako po ay nag-aral ng theology, dumating po ako sa punto na talagang hindi po ako makapag-aral. Hindi ako makapasok. Ano po? Dahil una, wala kaming pambayad doon sa school. At dahil wala kang pambayad sa school, kahit na ikaw ay working student, ay no choice ka, kundi hindi ka talaga makakuha ng final exam. Ano po, nung panahon na yon, sabi ko sa sarili ko, bakit ganun, Lord? Parang napakahirap naman. Yung aking kurso na kinuha ay para sa'yo, theology, pagpapastor, and then hindi ako makapag-exam. Kaya naalala ko noon, naglalakad ako papunta ng dorm, lumuluha ako, sabi ko, Lord, bakit ganito yung aking nagiging karanasan? Naranasan niyo na po ba yan? Parang ang tingin nyo sa sarili nyo, Lord, bakit ganito yung nangyayari sa amin? Pag tumingin ako sa kaliwa, tumingin ako sa kanan, saan man ako pumunta, ang hirap ng aming kalagayang nararanasan ngayon. Siguro, bawat isa sa atin may kwento ng ating buhay. Bawat isa sa atin ay may karanasan na talagang, kung po pwede nga lang sana ay hindi natin ito naranasan. Pero ganun pa man, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, anuman ang ating naging karanasan, anuman ang ating mga pinagdadaanan, ang Diyos ay mabuti. Amen? God is good. Amen? Sige nga, God is good all the time. And all the time, God is good. Amen. So ang Diyos po natin ay mabuti. Kaya naman, ang ating pong mensahe ngayon ay may pamagat na the Lord is provider. Ang Diyos ay magpo-provide. Ang ating iglesia ay merong magandang panukala na tayo ay magkaroon ng magandang church someday. Tayo rin ay merong pagnanais na yung ating iglesia ay lumamig-lamig naman. Di ba? Gusto naman natin yun, di ba? Na pag tayo ay sisimba, presko naman, maayos naman, at maganda rin naman sa pakiramdam. Yung pagpapalagay dito ng aircon, medyo challenging yan. Pero naniniwala tayo, the Lord is provider. Kapag kanyang naisin, kapag kanyang kalooban, walang imposible sa atin pong Panginoon. So ngayon po, mga kapatid, meron lamang po akong isang point na gustong i-share sa inyo. Ito po yung point natin. The Lord is ready to pour His overflowing blessings on you. Be ready. Yan lang po yung punto natin. Kaya ang nilagay ko rito, overflowing. Kasi ang blessing na nagmumula sa Diyos, umaapaw po yan. Amen? Yung blessing na nanggagaling sa Kanya, sagana po yan. Hindi tayo pinagdadamutan ng Diyos. Pero minsan, kapag meron tayong mga gustong makuha, meron tayong gustong bagay na gusto nating mabili, akala natin, kapag hindi natin nakuha, ay parang madamot ang Diyos. Di ba? Pero ang totoo niyan, ang Panginoon, yung kanyang blessing, nag-uumapaw mula doon sa langit. Kaya naman, gusto ko pong tunghayan natin ang kwento ng isang babae sa Bible. Wala po siyang pangalan, pero itong babae na ito ay asawa ng isang anak ng propeta. Sangayon sa ilang mga Bible scholar, probably yung kanyang asawa ay part or member din ng School of Prophets. Naalala ba natin yan sa Old Testament, School of Prophets, sa pamumuno ni Elijah? Di ba? Part siya roon. At ang nangyari sa kanyang asawa, namatay. Ito po yung nangyari. Pansinin po natin. Ang asawa ng isa sa mga anak ng mga propeta ay dumaing kay Eliseo. Ang sabi niya, ang inyong lingkod
yung aking asawa, patay na. So ito yung senaryo. Alam nyo, nung panahon nila, panahon ng ancient Israel, the number one provider sa family, walang iba kundi ang asawang lalaki. Ang may mana, kung meron man silang mamanahin, ang magmamana ay ang asawang lalaki. O yung lalaki ang merong portion talaga sa mana. Kaya importante yung role ng isang lalaki sa panahon ng ancient Israel kasi kapag nawala ang head of family, maaaring magkaroon ng problema financially ang isang pamilya. Sino na ngayon ang mabuhay sa amin? Sino na ngayon ang magpo-provide? Alam nyo, naalala ko yung karanasan ng aking mga pinsan, mga second cousin ko. Nung namatay yung kanilang tatay, noon kasi talagang yung sa family namin, ang pinaka-business talaga ng family ay ironworks. Ironworks, glass and aluminum. And then sa Dasma, nung mga early 90s at 20s, ano yan, talagang pag yan ang business mo, malakas. Sabi nga nung aking tito noon, nung nasa probinsya pa kami, sa Tacloban Leyte, yung aming family, nung nagkaroon ng project yung lolo ko dito sa may tapat ng De La Salle, yung isang malaking building dyan na kontrata nila, lahat kami, mama ko, tito ko, kinuha, dinala rito sa Cavite. Kasi malaki yung kanilang income noon. And then, halos lahat ng family namin, mga kamag-anak namin, ganun yung mga business. Malakas yung kanila. Pero nung namatay yung kanilang tatay, ay doon ko nakita na talagang biglang bulusok pababa yung kanilang pamumuhay. Yung, naalala ko noon, yung grinder, binibenta na sa amin. Yung barena, binibenta na sa amin. Pagkatapos ay hanggang sa dumating sa punto na yung kanilang bahay, binenta na rin. At sila, tumitira na ngayon doon sa maliit na apartment. Imaginein mo, yung mga pinsan kong yon, yung panganay nila ay babae, and then meron pa siyang kapansanan noon sa paningin. Yung pangalawa ay babae, yung pangatlo, sing edad ko, babae, yung pang-apat, kambal, babae rin, at yung pang-anim, babae. 6 sila, plus yung mama nila. 7 silang mga babae, nagsisiksikan sa maliit na kwarto. Siguro parang sing laki lang nitong ating kitchen. Wala pa tong kabila. Yung kitchen lang talaga, ganun lang kalaki. Sabi ko, kapag nawala yung head ng family, yung nagtataguyod sa kanila, ay matindi yung kanilang naranasan. Kaya ngayon ako ay proud ako sa mga pinsang kong to kasi nagsikap talaga sila. Talagang meron na silang kanya-kanyang bahay, meron ng sasakyan. Talagang blessed din sila ng Panginoon sa kabila ng ganong karanasan. Ang punto mga kapatid, nung panahon ng ancient Israel, pag nawala ang lalaki, maaaring maghirap yung kanilang pamilya. Kaya ang ginawa ng babaeng ito, lumapit siya kay Eliseo. Ang sabi niya, Sir, yung aking asawa, yung lingkod mo, patay na. Siguro kung ako si Eliseo, sasabihin ko, ganun ba? Nakikiramay ako, sister. Masakit talaga yan. Pero alam niyo kung anong sabi ng babae? Ang sabi ganito, nalalaman mo na ang iyong lingkod ay takot sa Panginoon. Ngunit, ang nagpapautang ay naparito upang kunin ang aking 2 anak upang maging mga alipin niya. Ito yung problema. Nung namatay ang kanyang asawa, meron pala silang mga utang. Kasi minsan, kung may papamana ka man sa pamilya mo, sana wag naman yung mga utang na meron tayo. Di ba? Magugulat na lamang yung asawang babae. Teka lang, wala naman ako nalaman na nagkautang kami ng ganyan. Di ba? Kaya I hope mga kapatid, ay yung ganitong klaseng senaryo, iiwasan natin, na ipapamana natin sa ating pamilya, ay mga utang pa. Ang nangyari, sabi rito, ang nagpapautang ay naparito upang kunin ang aking 2 anak. Ang kukunin niya, hindi yung gamit, kasi siguro sa bahay nila, wala silang gamit. Ang kukunin ngayon, yung kanyang 2 anak na lalaki. Siguro sa isipan ng babae, 3 na nga lang kami, wala na yung asawa ko, kukunin pa yung 2 kong anak. Sa kanila kasi,
Kapag meron kang utang, ang magbabayad niyan yung iyong pamilya, kung pwedeng kunin yung iyong anak para gawing alipin. Ang kagandahan nga lang sa sistema ng Israel, hanggang 7 years lang yon. After 7 years, pwede na silang bumalik sa kanilang mga pamilya. Ganon yung senaryo. Pero at this point, emotionally drained ka, wala yung iyong asawa, financially wala ka rin, and then ang nangyayari sa'yo, kinukuha pa nung nagpapautang. No, naalala ko tuloy noon, nung kami ay bata pa, pag dumarating yung Bombay, di ba? Minsan may time na wala talagang panghulog, sasabihin na lang namin, wala daw po si mama. Wala daw? Wala daw po. Ano? Pero andun yung tsinelas. Kita naman. Di ba? So may mga ganyang karanasan. At ito yung sinabi ni Eliseo, verse 3. At sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko para sa iyo? Ano bang maitutulong ko? Sabihin mo sa akin, anong meron ka sa bahay? Siguro kung ako yung babae, teka lang, wala na nga yung rep, pinaisangla ko na yun eh. yung sopa namin, wala na. Ano bang meron sa bahay? Ang meron sa bahay, sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay, liban sa isang bangang langis. Ang meron lang kami sa bahay, yung jar ng oil. Kaya naman nang magkagayoy, sinabi niya, lumabas ka. Manghiram ka ng mga sisidlan sa lahat mong mga kapitbahay. Lalabas ka ha, ihiraman mo sila, lahat sila hiraman mo. Mga sisidlang walang laman, huwag iilan lamang. Ang gustong sabihin sa kanya, kung hihiram ka, yung kaya mong hiramin na napakarami. Yung pinakamarami na. Sabi nga rito sa English, borrow as many empty jars as you can. Hanggang kaya mo, manghihiram ka dyan. Siguro kung sa panahon natin ito, iisipin natin, teka lang, yung magbabakal bote ba ako ngayon? Diba? Kasi ang bote ng mantika, noon, 50 cents yan sa amin. Kaya nag-iipon ako niyan dati. Pag nagkaroon ako ng 4, meron na akong 2 piso. Makakabili na ako ng pompom. Kung alam yung pagkain na yun noon, o kaya naman yung chiclet. Di ba? Makakabili ka na. Pag may 4 ka lang na bote. Pag ketchup naman, lilinisin mo lang ng konti, luluglugan mo lang, tapos ibenta mo, di makakabili ka na ng di ba? Makakabili ka na ng Kobe, kung alam niyo pa yung Kobe, tsaka yung mga mancher na ganyan. So, pinapahiram siya. Manghiram ka ng napakarami yung kaya mong hiramin. Pagkatapos, pumasok ka, ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan. At inyong salinan ang lahat ng sisidlang iyon. Kung ako siguro yung babae, una ko isipin, teka lang, isang jar lang yon, ang dami nitong pinahihiram sa akin, anong gagawin ko rito? Pero alam nyo, yung pinagawa sa kanya, isarado mo yung inyong pintuan, ang gustong ipunto rito, minsan, sa buhay natin mga kapatid, ang Diyos, sa privacy ng ating family, gumagawa ang Diyos ng himala sa mga buhay natin. Hindi naman kinakailangan palaging alam ng iba, alam ng marami yung ginawang miracle sa iyo ng Diyos, pero at the privacy of your family, the Lord is working. Gumagawa siya. Sa panahon na kayo'y nakaluhod, sa panahon na kayo'y umiiyak, sa panahon na kayo ay nagsusumamo sa Kanya, the Lord is doing something miracle para sa inyong pamilya. Kaya ang sabi doon, sabi ni Elisha, inyong salinan ang lahat ng sisidlang iyon, at kapag puno na ang isa, itabi mo. Kaya't iniwan siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan. At habang kanilang dinadala ang mga sisidlan sa kanya itong sinasalinan. Alam nyo, pag binasa nyo ito at inunawa natin ng maigi, mangingilabot kayo rito. Kasi bawat empty jars na dinadala doon sa nanay nila at sinasalinan, bawat isa napupuno. Can you imagine mga kapatid? Ikaw yung anak, dadalhin mo yun, nay, ito salinan mo. At habang sinasalinan, nay, napuno. Meron pa ba? Meron pa. Asan pa yung isa? Habang sinasalinan, napupuno. Nai-imagine niyo ba yung luha sa mata sa kanilang mga anak at sasabihin na, look, nay,
Ang Panginoon nagpo-provide sa atin. Hindi tayo nauubusan ng langis. At ang sabi diyan, nang mapuno ang mga sisidlan, sinabi niya sa kanyang anak, dalhan mo pa ako ng isa pang sisidlan. At sinabi niya sa kanya, Nay, wala na po. Nakita niyo po yung miracle ng Diyos? Kung ikaw siguro yung anak na lalaki, habang napupuno yung isa, baka naluluha ka na, Lord, thank you, pang-anim na to. Di ba? Pang-pito na to, Lord. At napupuno. Ang punto, mga kapatid, the Lord is ready to pour His overflowing blessings on you. Be ready. Nakahanda ang Diyos. Minsan hindi lang tayo handang tanggapin yung mga pagpapalang galing sa Kanya. Alam niyo po, noong 2019, noong 2019, nagkaroon po ng camping retreat ang CLC na ginanap noon sa may Pampanga. Yung school natin sa Pampanga, ano nga school yon? Yung CLAA ba yon? Tama ba? Noong time na yon, ako po ay church planter. Yung aking pong sweldo noong time na yon ay nasa 8,000. Ang gagawin ko noon, dahil buntis si Mrs., magpapa-check up kami. Bibili kami ng pagkain at dahil nga mayroong camping na ganyan, iaatid ko muna siya sa Antipolo, doon muna siya magstay. And then, noong time na yon talagang zero balance na talaga. Wala na talaga. Ang sabi ko, Lord, paano ko makakapunta sa camping? Wala na akong panggasolina sa motor ko noon. Alam niyo po, noong time na yon sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Kasi required kami. Mga church planters, required para makatulong doon. Naalala ko pa nga, ang aming speaker noon ay si Pastor Joe Orbe. Speaker din siya dito nung nakaraan, di ba? Isa siya sa mga speakers nung time na yon, nung nandun kami. At alam niyo po, nung time na yon, nag-iisip ako, nakatulala ako, sabi ko, Lord, paano kaya? Kasi hindi naman namin po pwedeng baliwalain yung check-up ni Mrs. Dahil yung unang buwan na nalaman namin buntis siya ay merong konting pagdurugong nangyari, kaya kinakailangan maingat talaga, priority yung kanyang pagbubuntis noon, yung kanyang check-up. Alam niyo po, nung time na yung pagtingin ko sa aking Gmail, meron akong nakitang email doon na ang nakalagay, ang event na ito ay April. Ang date ng email, March. Pagtingin ko doon sa email, ang sabi doon, congratulations, meron kang matatanggap na ganitong amount. May matatanggap ako nung time na 7,000, sabi ko, wow, praise the Lord. Kasi imagine mo, wala ka na nung time na yon, and then, problema ka ng mga panahon na yon, pero ang Diyos sumagot a month before. Nauna na yung sagot ng Diyos sa pinapanalangin namin at doon ko nakita na ang Diyos ay nagpo-provide. Naalala ko nga, nag-message sa akin yung kaibigan ko, si Pastor J. Mark Mola, ito naka-block. Sabi niya, punta tayo. Sabi ko, wala akong pera. Sabi niya, wala rin naman ako. Pero punta tayo. Alam niyo, nung nakatanggap na ako, pumunta kami doon, naalala ko pa noon, dahil wala kaming tent. Diyan kami, tabi kami sa diyan, natulog. At nung ko na-experience na pagtulog ka sa may damuhan, yung mga lamok, maririnig mo talaga Sabi ko lang. Naka-jacket lang. Wala kaming kumot. Jacket lang. Kaya kinabukasan, dahil ito lang yung kita, pinasok ko yan sa jacket na gaya. Ito lang ang kita, ito parang may relo. Puro kagat ng lamok. Ano po? At doon ko nasabi sa aking sarili, the Lord is ready to pour His overflowing blessing on you. Be ready. Alam niyo, nakapunta na kami doon. Naalala ko, ang pocket money ko lang talaga noong time na yon, kahit 7,000 yung pumasok, 800. Yung 800 na yon, siya, ang pera din niya, nung kasama ko si Pastor J. Mark, sabi niya, 800 din. Paano kaya tayo kakain ito? Alam niyo, nung hapon na pagdating namin, kung kilala niyo si Ma'am Joby, asawa ng ating president, si Pastor Cahobe, sabi niyo, uy, dito na lang kayo kumain. Hindi na ma'am, nakakahiya. Hindi, dito na kayo. Sige po. Alam niyo, kinabukasan, ang ginawa namin ni Pastor J. Mark, lakad kami. Sabi niya, saan tayo kain ngayon? Lakad tayo. Lakad tayo doon, malapit sa tent nila ma'am, makatawagin tayo. Lakad kami kunyari, wala lang. Uy! Kain na. Solve kami. Di ba? Nagpo-provide ang Diyos ng mga bagay
para sa atin. Minsan kasi, hindi lang natin nakikita. Kasi ang nakikita natin, kung ano yung gusto natin, nakakalimutan natin, ang Diyos ay inilaan para sa iyo. Isa pang bagay na gusto kong ibahagi sa inyo, yung aming wedding experience. Alam niyo po, 2 weeks na lang, ikakasal na kami ni Mrs. Naalala ko, July yon. 2 weeks na lang. Yung pambayad ko doon sa catering, kulang pa. At the same time, sabi ko, wala pa akong sapatos noon. Yung mama ko, wala pang damit. Sabi ko, ano kaya ang gagawin ko? 2 weeks na lang, kakasal na kami. Alam niyo po, nung panahon na yon, nasa labas ako ng shop namin. O nasa shop ako namin, sa labas ng bahay, nasa shop. Nakaupo ako, iniisip ko, lapit ng kasal. Maya-maya, nag-message sa akin yung ninong ko. Doon daw kinuha yung pangalan ko Melvin din. Sabi, anak, saan ang kasal mo? Sabi ko, sa AUP po. Kailan? Ganito pong araw. Alam niyo, sabi niya, magkano ba ang cater? Na ano akong gano'n? Ay, wala. Magkano yung cater? Iniisip ko, baka sagutin, magbigay ng mga 10K o 5K. Okay na yon kasi at least nagbigay siya, di ba? Sinabi ko yung amount. Alam niyo kung ano sabi niya? Sige, sagot ko na yan. Di ba? Yung panahon na yon na nai-stress ka na, paano mo babayaran ang lahat? Andyan na yung event, then ang Panginoon nag-provide sa amin. Nagkaroon ako ng sapatos, yung mama ko nabilang ko na ng damit, and then nakapagbayad pa kami doon sa catering. Kaya masasabi natin, the Lord is ready to pour His overflowing blessing on you. Be ready. Minsan kapag uuwi tayo ng bahay, akala natin kasi yung blessing yung gusto lang natin. Yung galing sa Kanya, yun lang yung pagpapala. Nakakalimutan nating tignan na yung ibang mga bagay na tinetake for granted natin pagpapala pala sa Kanya. Yung hangin na nilalanghap natin, pagpapala ng Diyos yan. Nagising ka ngayong umaga, pagpapala ng Diyos yan, ipagpasalamat natin. Minsan magrereklamo tayo, ba't wala na namang ulam? May kanin ka nga Di ba? May kaldero ka pa na pwedeng pagsaingan. May bahay ka pa na nagbibigay sa'yo ng proteksyon. May higaan ka pa nga higaan. May mga pagpapala ang Diyos sa atin sa pang-araw-araw. Minsan nakakalimutan nating tignan. Kasi ang akala natin, ang blessing ay kung ano lang yung gusto natin sa ating buhay na matanggap. Pero bawat yugto ng ating buhay, bawat senaryo na meron tayo, pagpapalang galing yan sa Diyos. Kaya maging handa tayo at maging mapagpasalamat tayo sa mga pagpapala niya. Siya'y dumating. Ang ginawa ng babae, pumunta siya ulit kay Elisha. Siya'y dumating at sinabi niya sa tao ng Diyos, humayo ka, o sinabi ni Elisha doon sa babae, humayo ka, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong utang. Di ba? Minsan tayo, pag nagkakaroon na ng pagpapala, minsan nakakalimutan natin magbayad Pero ang punto ng Bible, pag pinagpala ka ng Diyos, nangako kang babayaran mo yan, bayaran mo. Sabi, pagpili mo ang langis, bayaran mo ang iyong mga utang. At ikaw at ang iyong mga anak ay mabubuhay sa nalabi. Alam nyo, dalawa ang pwedeng maging response ng tao sa ganitong pagpapala ng Diyos. Una, sayang. Pangalawa, salamat. Alam nyo, nung nagsabi yung ninong ko, sige, sagot ko na. Minsan, parang hinayang ako, dati lang ninakihan ko. Di ba? Kaya, watch out for greed. Kasi baka minsan, yung pagpapala ng Diyos, inaabuso na natin. Sayang naman yon. Dapat pala, pati sa kabilang barangay, kumuha na kami ng jars. Di ba? Para mas marami kaming, ngayon, mas marami kaming income. Di ba? Minsan, naiisip natin yan. Sabi ko nga, sinabi ko kay Ninong galante pala. Di ba? Pero hindi pala dapat ganun. Kung ano yung pagpapalang ibinigay sa'yo, makontento tayo dyan. Sapagkat ang Diyos, alam niya kung ano yung sasapat para sa atin. Kaya nga ang tanong, how are you today, brothers and sisters? Kamusta po ang ating mga kalagayan sa mga sandaling ito? Lagi nating tatandaan, God's provision comes in many ways. Our challenge is not in receiving them, but seeing them. Maraming pagpapala ang Diyos, pero ang challenge talaga sa atin, nakikita ba natin? Na-appreciate ba natin yung pagpapalang galing sa Kanya? God is always doing 10,000 things in your life, but you may be aware of 3 of them. Baka 3 lang yung nakikita natin. Pero ang totoo niyan, marami siyang ginagawa para sa atin.
The Lord is ready to pour His overflowing blessing on you. Be ready. Don't limit God. God bless po sa ating lahat.